But then by this time ay napipicture na natin kung gaano ka-slow talaga yung mga disciples. If you can remember kung ilang beses silang akala mo nagigets na nila yung message, pero darating yung panahon, hindi naman nila nagigets. Akala nila kaya na nila, darating yung time and challenge na magre-reveal kung gaano sila kay mature sa faith. Malala nyo kung the time na hindi na napalayas yung demonyo, dumating si Jesus Christ, sabi nila, how long will I need to be with you? And Peter, walking on water, lumubog siya. Tapos, last Sunday, nakita natin na katatapos lang banggitin ni Jesus Christ patungkol yung kanyang kamatayan, patungkol sa kanyang humiliation, ay pinag-uusapan naman nila yung kanilang exaltation. Yung kinanta natin kanina, very beautiful and fitting message that the kingdom of God is backwards, it's reverse. No? Sabi ng Panginoon din yun, consistent din yun, sinabi ng Panginoon sa Isaiah, ang daan ng Panginoon is higher than us. Iba, kumbaga, iba sa level natin. But you see, all those backward step ng mga disciple are springing from the fact, most of them springing from the fact na hindi nila nalaman what it means for Jesus to be the Messiah. At ang ginagawa ni Jesus Christ actually, nire-reveal niya sa kanila little by little kung anong ibig sabihin ng kanyang pagiging Messiah. At nung nabanggit niya one time na yung pagiging Messiah is meaning dying, giving His life for ransom sa marami, ay nirebuke pa ito ni Pedro kasi hindi nila matanggap ng Messiah na kailangan inaasahan ay mamamatay. And so magpapatuloy tayo, and it's easy for us to misinterpret or miss the point or the message of this text if we remove these verses from its context. Kasi kung maalala nyo, binanggit yung patungkol sa pride, no? So may verse 33 to 34, pinag-arguan nila kung sino yung greatest. And then sa 35 to 37, binanggit ni Jesus Christ yung greatest in the kingdom means those who have a servant heart and humility by receiving those who are the last, or people na hindi makapagbigay back sa kanila. At yung mga disipulo, pinag-arguan nila kung sino yung greatest sa kanila. At dito yung context. No? And of course, ang nangyayari ito, yung conversation nila, dahil dun sa ni-report ni John na kanyang ginawa. Akala mo mabuti, pero naka-receive siya ng rebuke again at pagtatama sa Panginoon. Makikita natin yung message, masasum up yung message sa dalawang bagay nito. Yung sinabi ni John sa may verse 38 at yung respond ni Jesus Christ sa may verse 39. Yung mga susunod na verses, mga kapatid, ay a little expansion of what it means dun sa binanggit ni Jesus Christ. Do not stop Him. But that sinabi ni Jesus Christ sa may verse 39 is response dun sa sinabi nga ni John na sabi niya, we tried to stop Him because He was not following us. Sa other translation, I think it's in NLT, He is not within our group, so we stop Him. Sabi ni Jesus Christ, do not stop Him. At doon umiikot yung topic na yun. Do not remove, especially malilito tayo kapag binasa natin yung patungkol sa tear it off and cut it off. Medyo mawawala tayo kapag binasa natin yung temptation to sin outside of its context. But it must be read according to how the author of this gospel presented it. It's in the context of conversation about humility. And you see, si Jesus Christ hindi pa tapos sa issue ng pride and superiority complex. And I'm thinking, akala ko tapos na din. Kasi hindi ko pa na-study ito noon. Sabi ko, Lord, ito na naman. Nung Sunday, nabanggit lang ni Bro Joshua, sabi niya, yung message sa Sunday ay kanyang culmination ng kanyang journey on with the Lord, how the Lord is correcting him on the aspect of humility. Gusto ko sana sabihin na, bro, hindi pa tapos ang Panginoon. Meron pa ulit. And of course, again, in Mark chapter 10, kung maalala nyo, meron na naman ulit dyan. Meron itong magkapatid na John and James, pag-usapan nila yung position. They want the position. And interestingly, mga kapatid, itong si John na ito na nag-report na pinatigil niya isang tao ito, unnamed person, sa pagpapalayas ng demonyo, is the John who now preached the message of love in his letters. Loving others, loving those
brothers and sisters in the faith na dati siya yung nag-discard sa kanila. How they've grown. And yung author din ng Mark, maganda, sabi ko kay Ading ko one time, siguro pagkatapos ng Mark, maganda magkaroon tayo ng biographical preaching sa buhay ni John Mark, yung author nito. Kasi makita natin yung journey niya sa growth. Interesting yung kanyang conversion makatakaw pansin yung kanyang conversion. At hindi ka nais-nais yung una niyang encounter kay Jesus. But the Lord enabled him by grace to grow to the point of writing the first gospel account, the book of Mark. So makikita natin unang-una, mga kapatid, sa may verse 38, makita nyo dyan yung ginawa ng, nabaliktad na naman. Sige. Para hindi na surprise. Dapat 1, 2, 3 yan na-check ko na. Anyway, so verse 38, yung pride na na-encounter natin no last Sunday, na pinag-arguan nila who's the greatest, ay nagbabagong anyo, but still pride by nature. Nagbago lang siya ng damit. Mas pinaganda, mas katanggap-tanggap yung pride na lumalabas dito. Dati pride reveals itself in the desire to be great, but now pride reveals itself differently. Again, gusto kong banggitin sa inyo ulit, no? Yung context, verse 32 to 34, the disciples argues about who's the greatest. 35 to 37, binanggit ni Jesus Christ yung true greatness sa kingdom of God, which is servanthood. And humility that is manifested by receiving the least. Yung mga taong walang kayang ibigay, balik sa atin kapag ginawa nyo ng mabuti. At tinuro nyo tayo sa mga disciple na nag-aim for to be great. And then, sa verse 38, sabi ni John, magandang basahin natin ulit. Sabi ni John, "Teacher, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop him because he was not following us." The key word to understand yung response ni Jesus Christ is dun sa rason ni John, yung because, dahil. Yung word because ay nabibigay sa atin ng cue, bakit daw in-stop ni John. You see, sa unang tingin, this seems like a concern for sound doctrine. Na-concern lang si John, baka mali yung tinuturo niya. No? But kung babasahin natin patuloy, especially yung response ni Jesus Christ, makikita niyo mga kapatid, that this is pride arising and pretending to be a concern for the purity of the fellowship. Parang yun yung concern ni John. Gusto niya lang maging pure yung kanilang fellowship, kaya pinigilan niya yung someone na gumagamit ng name ni Jesus. Pero hindi totoo yun. Because makita natin, hindi totoo yun dahil nga sa response ni Jesus Christ rebukes them. Si John yung nagsabi, pero sabi niya, we tried. Kasama yung mga disipulo na nag-stop. No, hindi lang si John. Siya lang yung nagsalita. Ni-report niya lang yung kanilang ginawa. And Jesus Christ, in verse 39, rebuked them for what they have done. Mga kapatid, you must take this in light of what happened in verse 14 to 29. Kung maalala nyo na nangyari dyan, galing ng Mount of Transfiguration sila Jesus, bumaba sila at na-encounter niya, yung mga disipulo, meron silang hindi mapalayas na demonyo. You should be very successful kasi nagkaroon sila ng ministry. Sa may chapter 7, umalis sila, and then sabi nila nakapagpalayas sila ng demonyo, yung mga pinapatungan nila ng kamay ay gumagaling. So they've encountered and they've experienced some success in the ministry of the kingdom. And yet in here, hindi nila mapalayas yung demonyo at nakarinig sila ng masakit na salita sa Panginoon. How long do I need to be with you, you faithless generation? You little faith. Mahina, malaliit ang pananampalataya. So, dito, naka-encounter lang ng someone succeeding in the very thing they're failing. Nakakita sila ng someone succeeding in casting out demons. Masasabi natin succeeding kasi sinasabi ni Jesus Christ in verse 39, "Do not stop him, for no one who does a mighty work," this is mighty work, driving out demons. Exorcism is a mighty work because it's done in the name of Jesus Christ. Kung ginagawa niya yun sa aking pangalan at nagagawang successful, that's hindi dapat yun patigilin, kundi hayaang magpatuloy. So they are encountering someone na hindi naman dinidisciple directly ni Jesus Christ, not among the 12, but is successful in exorcism ministry. That's humbling. Sila na tinuturuan ng master mismo,
hindi magawa yung bagay na nagagawa nang wala sa inner circle ni Jesus. Nakakapag-humbling yung bagay na yun, mga kapatid. In verse 33 to 37, pride took the form of who's the greatest. But now, in verse 38, ano ang itsura ng pride? We are the authorized one. Kami lang authorized na gumawa niyan. Huwag mong gawin yan. Wala ka pang power niyan eh. Hindi ka kasama sa disipulo ni Jesus Christ eh. Again, it's pride wearing the clothes of desire for sound fellowship. The purity of the fellowship. Concern kuno sa name ng fellowship. Sabi ni John, notice ang binanggit niya, hindi niya sinabing, Lord, in-stop namin siya kasi he was not following you. Kami lang yung sumusunod. So, hindi yung sinabi ni John kundi, sa Tagalog mga kapatid, hindi natin siya kasamahan. Imagine the rason. Nagpapalayas tong taong to in the name of Jesus, pero dahil hindi daw nila sila kasamahan, wala siya sa official group ni Jesus that time, but is casting out demons in the name of Jesus, sabi ni John, hindi natin siya kasamahan. Hindi kasamahan? He's casting out demons that oppress people, na nagpapahirap sa tao. Naalala niyo yung sa may chapter 5, kung anong pwedeng gawin ng demonyo? Pinapahirapan niya ang tao. Nakakaawa yung sitwasyon ng lalaki doon na tumatakbo doon sa libingan, sinisira yung kanyang damit, nakakaawa. And yet, this man, whoever he is, no name, wala siyang pangalan, is succeeding in the ministry that they cannot perform. Hindi daw siya kasamahan. Effective siya sa ginagawa niya. Sabi ni Jesus Christ, gumagawa ng himala, magandang himala sa pamagitan ng pangalan ko. Pero pinigilan namin kasi hindi daw natin kasama. Yun mga kapatid, mayroong parang ganito sa Old Testament. There were 70 elders ordained by Moses kasi sinabihan siya ng kanyang binan na ni Jethro na mahirapan ka Moses, mag-appoint ka ng mga leaders. So nag-appoint ng 70 elders si Moses to kasama niya mag-oversight sa mga Israelites kasi ang dami na nila. And then nagreklamo yung mga Israelites sa Numbers chapter 11 na walang makain. Walang pagkain, mamamatay ba kami dito? Tapos yung kumain sila ng samgyup. Anlimil, mga kapatid. Yung ibon, pugo, yung kinain nila, quail. Nagpaulan ng Panginoon, nagpadala ng Panginoon ng quail sa kanila at naumas sila sa quail. Pero bago yun, may nangyari. Binigyan din ng Panginoon, sabi doon sa, magandang basahin natin, Numbers chapter 11, verse 24. You open your Bible there. It's good to remember this story na reflects din yung message dito nangyayari sa ating mga sa mga disciple ni Jesus. Numbers chapter 11, verse 24. So Moses went out and told the people the words of the Lord, and he gathered 70 men of the elders of the people and placed them around the tent. Then the Lord came down in the cloud and spoke to him and took some of the spirit that was on him, na kay Moses, and put it on the 70 elders. So meron din silang capacity na meron si Moses. Binigay sa kanila. And as soon as the spirit rested on them, they prophesied. But they did not continue doing it. Nag-prophesy sila pero hindi nagpatuloy. Now, 2 men remain in the camp. One name is Eldad and the other name Medad. Si Eldad and Medad. And the Spirit rested on them. They were among those registered but they had not gone out to the tent. And so they prophesied in the camp. Hindi sila lumabas kasi lumabas yung mga people, yung mga elders dun sa peri-peri ng kanilang fellowship ng grupo. Pero nag-stay yung dalawang ito, si Eldad at Medad. At nag-prophesy daw sila doon sa camp, ibig sabihin sa mga Israelita na matitigas ang ulo. Sa mga Israelita na nagre-reklamo, nag-prophesy sila, nag-preach sila. And a young man ran and told Moses, Eldad and Medad are prophesying in the camp. And Joshua the son of Nun, the assistant of Moses from his youth, said, My Lord, Moses, stop them. Nagpro-prophesy sila. Dapat ikaw ang gumagawa niyan. Stop them, my Lord Moses. You remember si Joshua ang assistant ni Moses? Isa mga nagpunta one time si Joshua sa tabernacle and the Lord manifested His presence then and nandun si Joshua. Naka-encounter din si Joshua ng maraming bagay, nakahanga-hanga, nakita niya ang glory ng Panginoon, na witness niya as it
as the Lord conversed with Moses as friend to a friend. Na-witness yun ni Joshua. Hindi yun na-witness ng ibang elders, but Joshua witnessed it. And now somebody is doing the prophesying. Sabi niya, "My Lord, Moses, stop them." But Moses said to him, "Are you jealous for my sake? Talaga bang gusto mo silang i-stop dahil concerned ka sa akin na ako dapat ang nagpo-prophesy at hindi sila? Talaga bang concerned ka sa akin na dapat sa akin yung glory and responsibility of prophesying? Dapat ako nasa spotlight? Talaga ba?" Sabi ni Moses, Would that all the Lord's people were prophets, so that the Lord would put His Spirit on them." Alam mo gusto ko, Joshua? Sana lahat mga pag-prophesy, hindi lang sila. But you see, hindi na nag-react si Joshua. And he got a review kay Moses. Talaga ba yun ang desire mo? Or are you just concerned? Or nag-iingit ka lang kasi hindi ikaw yung nagpro-prophesy, kundi si Eldad at Medad? Alam mo, Moses, ang gusto ko? Lahat sana makapag-prophesy. Alam mo, Joshua, ang gusto ko? Lahat sana makapag-prophesy at hindi lang si Eldad and Medad. At yun yung nangyayari dito, mga kapatid. No, sabi ni John, in-stop nila kasi hindi daw nila kasamahan. In-stop nila kasi hindi daw kabilang sa grupo. Stop someone using the name of Jesus Christ. But you see, this man who used the name of Jesus Christ is using it not in vain. He's using it successfully. He's using it to drive out demons that oppress people. This is good work, amen? This is good work na ginagawa niya. But in-stop because he's not following us. He was not in our group. Anong klaseng espiritu ang meron dito, mga kapatid? Is the spirit of exclusivity. You see, Christian faith is an exclusive faith. When we say it's exclusive faith, that is, salvation is in Christ alone. Kung wala ka kay Kristo, you have no salvation, you have no hope to be saved. That's exclusive faith. But these people na in-stop daw ng mga disipulo are driving out demons in Christ's name. Sa pangalan naman ni Kristo. And what does this reveal about them? Sila lang ba ang may right? Sila lang ba ang may exclusive to do these things, exorcism? Pag wala sila, wala bang karapatan yung iba na magpalayas ng demonyo? You see, the disciples wanted their own names included in it. Mga anti-epal law na ngayon. Pero gusto nila, umepal din sila. Gusto nila nandun din yung pangalan nila. Gusto din nila kasama yung pangalan nila ngayon. Doon. Para malaman nila na hindi sila bibitsugin. Pero salamat ngayong panahon natin na may anti-epal law ang DRLG. Hindi na kailangan ng mukha ang pangalan ng mga politiko. But this disciple reflects the spirit of the politician. They want to be seen. They want to be known. They want to be the one doing the mighty works, not some unnamed person. They wanted to be the only one doing the works, not others. And again, mga kapatid, this is pride arising from exclusivism, not a passion that Jesus' name may be glorified and honored. They want their name be included. So, anong ginawa ni Jesus Christ? Makita niyo sa may verse 39 to 40. He redefines belonging, or dun sa word nila, us. He redefines us, the us. In verse 39, Jesus did not say, make sure he now joins you. Okay, siguraduhin nyo na pag-memberin nyo siya para maging legit yung kanyang ministry. No! Instead, sinabi ni Jesus Christ, do not stop them. Huwag nyo silang pagbawalan. Why? Because Jesus Christ wants them to understand, wants His disciple to understand that the kingdom of God advances not by enlisting your name to some group or by staying close to celebrity preacher, celebrity pastor, celebrity artista. The kingdom of God advances not through powerful people but through the name of Jesus Christ. Gusto ni Jesus Christ na maintindihan nila yon. Sabi niya, for no one who does a mighty work in my name, will be able soon afterward to speak evil of me. He's doing it in my name. Jesus says that kingdom belonging or that with us comes by allegiance to His name, not closeness to them bilang mga disipulo, to them bilang mga apostles. At sa time natin, to any church leaders. You may be close to any church leaders. You may have a selfie with them.
Kung kakilala kayo sikat na pastor one time, pupunta ako sa conference this week sa Ortegas. Hindi ibig sabihin na picture ako sa mga speaker na yon ay malapit na rin ako kay Kristo. No. Sa tingin ng mga disciples, yun. Verse 39 to 40, sabi ni Jesus Christ, one can do mighty works in Jesus' name if they are, again, they can only do that if they are in Jesus. Because you remember in Acts, somebody used the name of Jesus and Paul. Nagpalayas ng demonyo. Sa pamamagitan, hindi na lang sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, in the name of Jesus, na pinoproclaim ni Paul, lumayas ka. Hindi lumayas yung demonyo. Ano sabi ng demonyo? Teka lang, kilala ko si Jesus at si Pablo, pero ikaw hindi kita kilala. Sino ka ba? It's obvious that you can use the name of Jesus and be unsuccessful in what you do. But this guy, whoever he is, he used the name of Jesus Christ and he's successful in what he does. Pwede natin ma-infer o ma-interpret na itong taong to have heard the name of Jesus through the preaching of others, or maybe have heard the name of Jesus and have witnessed the power of Jesus through the witness of the person in Mark chapter 5. Nalala niyo yung lalaking pinalayas ng demonyo? At sabi niya, gusto niya sumunod kay Jesus Christ, mag full time na rin siya sa ministry. Sabi ni Jesus Christ, no, go home and proclaim what God has done sa iyo. And he proclaimed it around Decapolis, sabi. And eventually, kumalat yung pangalan ni Kristo. And maybe this person, na hindi pa siguro nakasama ni Jesus Christ, hindi pa nila nakasama sa fellowship, naranasan niya rin yung power because of the proclamation of someone who experienced the power of Jesus Christ and is successful sa kanyang ginawa. At yun, he did the mighty work in the name of Jesus. Na mga kapatid, it is clear that there are those who use the name but produce no mighty work, no transformation. Here, ginagawa nila yung mighty work in Jesus' name, and therefore the conclusion is these people are with us. They are with us. Itong na-encounter nila na pina-stop nila. They use the name of Jesus that produces mighty work, therefore they are with us. Including those, mga kapatid, sa panahon natin, those with us here, nakasama natin sa fellowship, kahit wala sa BCI, ibang church sila, including these people who have differences in some areas of theology, including pastors, preachers, and missionaries, who for some time has been used mightily by God, has been used for the transformation and conversion of others, but along the way they fell into some kind of sin that might have caused their disqualification in the ministry. They may be disqualified in the ministry, but they're still with us because they are in Christ. They did not deny Christ. Kung mangyayari, kung they speak evil of Jesus, kung dininay nila si Jesus Christ bilang Lord and Savior, pwedeng hindi. Hindi natin kasama. But they are still in Christ. They may have fallen, but they are still in Christ. They are still for us as long they do not speak evil of the name of Jesus or deny His Lordship verbally or deny the fundamental truths of the faith. They may be struggling. They may not be as mature as you in the faith, but they are for us and therefore should not be stopped in doing works for Jesus. Napapaka-encounter kayo. In verse 40, sinabi ni Jesus Christ, for the one who is not against us is for us. In verse 41, for truly I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ will by no means lose his reward. Ano sinasabi ni Kristo, mga kapatid? Anyone who does for you because you're a follower of Christ, regardless kung ikaw ay doing mighty works or not, as long as you're a follower of Christ, because you belong to Christ, kapag merong gumawa para sa iyo ng the most menial and ordinary service because you are in Christ and with Christ, will be rewarded by God. God notices it. Just because you are in Christ. So, ibig sabihin, kung itong tao to na gumagawa ng malaking bagay because of Christ and for Christ, hindi dapat siya pigilan. Ano sinasabi ni Jesus Christ? Sa kanyang kingdom, it's not for people who are exclusive few, selected few. But the kingdom of God is a group of people in every place who are doing both small and powerful things just through His name. Kung ginagawa nila yon through the name of Jesus Christ, and you see in the
New Testament, pag sinabing in the name of Christ, meaning through the name and for the name of Christ. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo at para sa glory ni Kristo. You see, si Mark, paulit-ulit niyang ipinakita sa ministry ni Jesus Christ na nakakaintindi ng acceptance in the kingdom of God are people who are outsiders. Yung Syrophoenician woman na may anak. Sabi ni Jesus Christ, hindi pwedeng ibigay sa aso ang para sa mga anak. And yet he pleads for mercy kay Jesus. Si Bartimaeus, na pinigilan ng mga disipulo, minsan yung mga disipulo talagang problema, no? Sila yung pumipigil para hindi makalapit yung mga tao kay Kristo. Hindi si Jesus Christ, it's the disciples. If you happen to encounter people who are having hard time following si Jesus, isipin nyo agad mga kapatid, ang problema hindi si Jesus. It's the disciples who are following Christ. They're trying to stop people getting near to Jesus, gaya ng nangyayari kay Bartimaeus. Pero si Bartimaeus nagpatuloy. Jesus, Son of David, have mercy on me. At naranasan niya ang kapangyarihan and intimacy ni Kristo. Mga kapatid, to be close, to be part of God's work, it's not closeness to any person in the church, but closeness to Jesus that matters. You want to be part of God's work? Be close to Jesus. Now, Jesus Christ pushed even further nga. No? So, in verse 41, from mighty works to giving a cup of water will receive the same reward and notices by God in heaven. So, the kingdom of God, again, i-repeat natin to. The kingdom of God is not by status, social status, even experience. The kingdom of God is participation in Jesus. Now, pang last, we'll divide this message na next Sunday na yung point 4 and point 5. So, may verse 42. Pinakita ni Jesus Christ yan yung dapat gawin. No? Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be rather for him if a great millstone were hung around his neck and were thrown to the sea. Verse 42, mga kapatid. Again, ang nangyayari kasi sa mga disipulo, ini-stop nila yung tao na lumapit kay Kristo. At the same time, mga kapatid, you remember, ang context nito, nung nag-uusap sila, mayroong bata na pinapunta si Jesus Christ sa kanilang gitna. Ginamit niyang object lesson yung bata. At tanggapin niyo yung batang ito sa aking pangalan and you're receiving me. Because you are part of the kingdom. Even the least who cannot do you good back, hindi makapagbigay ng mabuting bagay sa inyo, gawan niyo ng mabuti, sabi ni Kristo. Again, kapatid, ito ay in verse 42, this is not an excuse for being lazy in maturing scriptural knowledge, but a warning to those who restrict others or give a sense of superiority just because they know two simple things in the kingdom of God: repent and believe Jesus Christ. Kapag maka-encounter kayo ng mga taong gano'n, na ang tanging alam nila sa kingdom of God at para ma-save is to repent and believe in Jesus Christ, that's okay. Anong nangyari sa ating kapagayan, ng mga disipulo? Just because they don't know some terminology, they don't know some doctrinal statements, pinipigilan natin sila, nagiging stumbling blocks tayo sa kanila instead of receiving them, gaya na sinasabi ni Jesus Christ sa pamamagitan ng bata. Receive fellow workers. Who are these fellow workers? People who are doing mighty works in the name of Christ. Do not stop them. As long as they are in Christ and they desire to live for Christ, do not stop them. As long as they have this basic knowledge of repenting from their sin, believing that Jesus Christ died for them and lived so that they too may live forever with Him for God's glory, do not stop them. Let them do what God called them to do. Do not use your position, even your doctrinal knowledge, doctrinal advancement to stop them. Sabi ni Jesus Christ kay J.B. Phillips, gusto kong basahin yung kanyang praisement. And I tell you too, that the man who disturbs the faith of one of the humblest of those who believe in me would be better off if he were thrown into the sea with a great millstone hung around his neck. Instead of helping them draw near to Jesus, you're telling them they need to get near to you before they can get near to Jesus. Sa lengguwahe ng mga Gen Z, gatekeepers yarn. Ang gatekeepers, there's only one gate. There's only one door
door through which one may enter the kingdom of God, and that's not you. That's Jesus. Si Jesus yun. Hindi nila kailangan dumaan sa iyo. Ibang usapin yung church membership na kailangan interview. No? Ibang usapin yan mga kapatid. But here, no? There's only one door in the kingdom of God. That is Jesus. No bishop, no pastor, no spiritual director, only Jesus. Receive others. But a lot of times, we're causing stumbling block sa others. Mga kapatid, paano tayo naging stumbling block sa others? Una, when allegiance shift from Jesus to systems and labels. Nagiging stumbling block tayo kapag mas mahalaga sa atin ng pagiging bahagi ng isang grupo, tradisyon, o doctrinal camp ay mas mahalaga kaysa sa mismong pagsunod kay Kristo. Again, mahalaga ang church membership, mahalaga ang tamang doktrina, pero kapag nagka-problema, kapag ang pagiging tama ay mas naging umangat dun sa pagiging pagsunod kay Kristo, simpleng pananampalataya kay Kristo, at buhay na namumunga sa pamagitan ng pagsunod kay Kristo, nagiging stumbling block tayo. Pangalawa, nagiging stumbling block tayo kapag ginagamit natin ang ating knowledge. Salamat, meron tayong Sunday School and for the materials provided by BCI. But when we use our knowledge to impress others, not to build them up, nagiging hadlang tayo. Kapag gumagamit tayo ng malalalim na akademikong pananalita para magmukhang matalino, lalo na sa harap ng mga Kristiyanong tapat namang sumusunod at namumuhay para kay Lord. Okay na sila eh. Tapat naman sila. Effective naman sila sa kanilang ginagawa. Pero may alam ka, hindi nila alam, ginagamit mo yun to leverage and to put yourself on the pedestal at ipakita na mas magaling ka sa kanila. Nakakalungkot mga kapatid. Because may mga manampalataya na may galak at kapayapaan na sa Panginoon, may darating na tao, maggagamit ng mga komplikadong mga pananalita, yung mga simpleng panampalataya, may galak sa Panginoon na disturbed na. To the point na sabi nila, hindi daw na sila Christian. But you're becoming a stumbling block. Pangatlo, when our posture is pride rather than love. Nagiging stumbling block tayo mga kapatid kapag may dala tayong holier than thou or knowledgeable than thou kind of attitude sa kapwa natin manampalataya o sa mga hindi man manampalataya. Ang kaalaman na walang pag-ibig ay hindi nagiging paraan para lumapit tayo kay Jesus. Yun ay nagiging paraan parang iba ay lumayo kay Jesus. Tinutulak natin sila palayo. At panghuli, when we raise the bar higher than its scripture itself. You see, very plain ang scripture. This is not easy believism. Maging maingat tayo sa easy believism. Na believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, no sanctification. That easy believism. But the Bible is very clear. How to be saved, how to enter the kingdom of God, how to have eternal life. Ang command ng mga ni Jesus Christ at ng mga disipulo ay repent and believe the gospel, every one of you. Repent and believe the gospel. That's plain and simple. Pagsisihan mo yung kasalanan, manampalataya ka sa ginawa ni Kristo para sa iyo. At sikapin mo mamuhay ayon sa kanyang kalooban. What do I mean mga kapatid sa mga bagay na ito? When a person says, I believe in Jesus loves me, He lived a life I could not live and died the death I deserve, so that by His resurrection I will have eternal life with Him. I will no longer fear death and God's judgment. And now I seek to live for Him all of my days. Kapag sinabi ng tao yon na nakay Kristo, tapos ikaw naman, dahil naka-learn ka ng kahit konti lang sa theology and doctrine, tatanungin mo, do you know the sovereignty of God? Do you believe in, can you explain to me election and predestination? Baka hindi ka pa Christian. Kasi hindi mo alam. Noong nakaraan, may batang taga-Bayongbong is president of Campus Crusade. They're from InterVarsity, taga-Campus Crusade yung bata. Tinatanong niya ako sa maraming bagay na ito. At nako-confuse siya kasi pinag-uusapan daw nila. Tapos, sabi ko sa kanya, kasi naturuan sila ng expository reading of the text. Sabi ko sa kanya, alam mo, natatakot ka kasi hindi mo kabisado magbasa ng Bible. You read it na ganyan, tapos merong nagmamagaling na pumunta sa inyo, nagtuturo at gumagamit ng mga salitang to, ngayon disturbed ka na. Dati, very passionate ka to evangelize and share the word. Now you're disturbed. What happened? Somebody came and used words that are too difficult and then you're disturbed. Mga kapatid, it's Christ crucified for me. It's Christ standing in my place. It's Christ
giving His life for me that I might be saved. That's the gospel. That's the gospel. Sabi ng Apostol Pablo, I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. That's the only basis why we receive others into the fellowship. Not because they know somebody who knew somebody who knew somebody. Hindi ito patungkol sa connection. It is believing that Christ crucified for me, Christ stands in my place, and Christ loved me. That's the gospel. That's the only basis of belonging to the kingdom. If someone, you heard that, kahit taga-ibang church pa yan, at narinig nila yon, then they are part of the fellowship. They are part of the fellowship. Do not make it hard for them. Sabi ni Jesus Christ, which we will go through next Sunday, it's better for you na itapon sa gitna ng dagat, may pabigat sa leeg kapag ginawa mo yon. So what we do next Sunday, mga kapatid, is we listen dun sa sinasabi ni Kristo in may verse 43 to 50. But you see, the kingdom of God and its power are not carried by certain group of religious people. Not by BCI, not by Baptist, not by the Pentecostal, the Victory CCF, COG. No, it's not carried by them. It's not dependent on them. The kingdom of God and its power is dependent on the name of Jesus Christ alone. And our place and our part is to live a grateful and humble life that we are included in this kingdom, and we have the privilege of joining in the expansion of this kingdom. When others enter by the same name we enter, that is the name of Jesus, let us be careful not to hinder but to serve them. That is to usher them, drawing them near to the center. Not centering them to ourselves na pag wala na tayo, kawawa naman sila. No. But to Him who alone is worthy of attention and glory. To Him who served even the least of believers so that they may draw near to Him who is in His humility and servanthood, even dying on the cross, brought us into His kingdom. He's building His kingdom where everyone is invited and welcome if they just come through Jesus. That's the gospel. Sabi ni Jesus Christ, do not stop them. What you need to do is verse 49 to verse 50. But this time, mga kapatid, I want us to reflect on this question muna. Yeah. Yung number 3 sa point na yun. Sa application. Ikaw as an individual, saan mo nakikita na mas nagiging proud ka sa pagiging part ng isang church o group kaysa sa pagiging follower ni Jesus mismo? At paano ka nagre-react o paano nagre-react ang puso mo kapag may ginagamit sa Lord na ibang Christian outside your circle or denomination? Natutuwa ka ba o may konting insecurity at pagdududa sa kanila? At sa time, mga kapatid, na i-confess natin ating mga pagkakasala and let this question penetrate our hearts and reveal this hidden stumbling block so that others may come to know Him through our lives. Let us pray. O Diyos na, yung makapangyarihan sa lahat. O Diyos, who by His grace alone has called us to be part of His kingdom, who by His grace alone has given us the privilege to call Him Abba, Father. Father, we are grateful sa ginawa mong ito. But at the same time, Lord, we are sorry and ashamed that though we entered this kingdom by grace, we now make it hard for others to enter the kingdom. We put on a lot of barricada and hindrances as if they're the standard, when the standard alone is believing in the gospel of our Lord Jesus Christ. Oh, Father, help us not to forget that we are just saved by grace and not by good works, not by passing some tests, by reciting some creeds or confession, but by the grace of God alone in Jesus Christ. So that when as we go out, Panginoon, as we hear other conversion that may not be through us, may not be the way we wanted it, or may not be the way we've been converted, pag nakarinig kami ng mga ganitong conversion, ang puso namin ay magalak, ang puso namin ay magpuri, ang puso namin ay hindi susubukang pigilan sila, kundi encourage sila na magpatuloy hanggang sa mas mapalapit pa sila kay
Kristo. Panginoon, tulungan mo kami because we are prone to redress pride in a lot of acceptable ways. Father, through your Spirit, continue to reveal to us the hidden hindrances in our lives so that we could come to you in joyful fellowship and others might come to you also as sons and daughters. Again, salamat sa iyong mga salita. Patuloy kang mangusap sa aming pag-conversation pamamayan. Nasa gayon, malaman namin ang daang ninanais mo para sa amin. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.